Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak, na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag na natin patigasin ang ating ulo. Sumunod tayo sa Diyos upang makapasok tayo sa Kanyang kapahingahan. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod sa Kanyang salita. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lang isang tinig. It is not just a sound. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay hindi lang tumutukoy. It does not just designate meaning. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito may kapangyarihan na magbigay ng katotohanan at ng sigla. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Dito ay nabibigyang liwanag at walang nakatatago dito. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Kaya ang inihahambing ang salita ng Diyos sa isang matulis na espada, matulis na tabak. Nakakapasok ito sa kaloob-looban natin. Natatagos ang ating kaisipan at ang mga balak natin ng salita ng Diyos. Walang natatago sa Kanya. Nililiwanagan niya ang lahat. Sa ikalawang bahagi ng pagbasa, pinaalaala sa atin na si Jesus ay ang ating dakilang saserdote. Kakaiba siya sa mga dakilang saserdote ng mga Hudyo. Sila'y pumapasok lang sa templo. Si Jesus ay pumasok sa langit. Doon siya kapiling ng Diyos at namamagitan siya para sa atin sa langit. Karapat-dapat siyang mamagitan para sa atin kasi kilala niya tayo. Alam niya ang ating kalagayan. Naging tao siya tulad natin. Ang lahat ng kalagayan natin ay alam niya. Ang kahinaan natin, ang mga tukso sa atin, kasi tinukso din siya. Kaya hindi na tayo natatakot o nahihiya na lumapit sa Diyos. Ang nakikiusap para sa atin na isang tulad natin. We are well represented before God. Hindi lang alam ni Jesus ang ating kalagayan. Panig pa siya sa atin.
Namatay siya para sa atin. Kung si Jesus mismo ay panig sa atin, sino ba ang lalaban sa atin? Masasagot niya ang anumang akusasyon ng demonyo. Pero may pagtatanggol tayo ni Jesus kung kadikit natin siya at open tayo sa Kanya. Gayong ka-open sa Kanya na pati ng ating mga kasalanan ay sinasabi natin sa Kanya. Ang gagawin ng saserdote ay mamagitan. Ang tinutukoy niya at tinutulay niya tayo. Kasi si Jesus ang dakilang saserdote na namamagitan sa atin sa Ama. Itinutulay niya tayo sa Diyos Ama. Magagawa niya ito kasi siya ay Diyos at tao. Kaya kasama si Jesus, wala tayong ikatatakot. O Jesus, ang salita ng Diyos na naging tao, bigyan mo kami ng pananalig sa iyo. Ito po ay nangangahulugan na bigyan mo kami ng pananalig sa iyong salita. Kaya binigay po ninyo ang Espiritu Santo upang maliwanagan kami sa kahalagahan ng iyong salita para sa aming buhay. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.